Nagbabala naman ang simbahang Katolika sa mga isiniwalat ni dating Congressman Zaldico. Baka raw maging emosyonal ang taong bayan at gamitin lang ito sa politika. Narito ang express report ni JC Cosico. Duda ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa mga pasabog ni dating Congressman Zaldico kaugnay sa flood control scandal, kung saan diretsahan niyang dinawit si Pangulong Bongbong Marcos. Giit ni CBCP President Pablo Virgilio Cardinal David, kung totoo ang mga sinabi ni Ko, dapat daw siyang umuwi sa bansa, magsampa ng reklamo, panumpaan ang kanyang salaysay at maglatag ng matibay na ebidensya. Hindi raw sapat na maglabas ng pahayag sa social media. Ang mga ganitong akusasyon dapat daw iharap sa mga ahensyang may kapangyarihang magsiyasat. Nagbabala ang CBCP sa publiko na maging maingat sa anumang pagsasamantala sa isyong ito. Lalo na raw kung inilalabas ito sa panahong pwede itong magpasiklab ng emosyon at maka-impluwensya sa politika. Naniniwala naman si Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Ping Lacson na walang bigat ang mga isiniwalat ni Ko. Hindi naman siya under oath eh. Pumunta siya rito, mag-take oath siya at sabihin niya yung statement niya, then yun may probative value. Dinepensahan din ni Navotas Representative Toby Tiangco ang Pangulo. Wala raw logic ang sinabi ni Ko na budget insertion ni PBBM sa 2025 national budget. The budget comes from the executive, di ba? Kung may mga proyekto na gusto ilagay si Presidente doon, dinagay niya na yun sa NEP. Bakit pa naman niya iintayin yung BICAM para ilagay yung mga projects na yun, no? That doesn't make sense. So hindi dapat paniwalaan yun. Sabi naman ng Department of Justice, magagamit lang ang mga pahayag ni Ko kung isusumiti ito bilang ebidensya sa mga reklamo laban sa kanya. Ang video po kasi iba yung iba yung rules on admissibility for photo electronic evidence. So pag file po niyan, it's not as simple as a written document, for example, that has to be notarized. Hindi naman po na-notarize ang video. Siyempong nagsalita si Ko 2 araw bago ang ikinakasang mga rally sa linggo ng Iglesia ni Cristo at ilang retiradong sundalo. Tingin ni UP Political Science Professor Antonio Contreras, posibleng may koneksyon ito sa rally. Parang may agenda siya. Pakonect yan doon sa isang mga rally na magaganap. Posible na baka may koneksyon na siniset up yung narrative. Ang tanong dito, sino magkukontrol ng narrative? Sino kumokontrol kay Zaldico? Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.